Hello everyone! Tara, samahan niyo ako magluto ng aming almusal ngayong umaga. Andito nga po pala ako sa bahay ng parents ko at naisipan ko pulutuan sila ng almusal. At ito nga yung nahalongkat ko sa rep nila, kaya ayan yung gagamitin kong pang sahog sa lulutuin kong sopas. Ayan. At syempre, dahil nga nakabakasyon nga ako ng ilang araw sa bahay nila, kaya ayan, susulitin ko yung araw na to na malutuan ko naman sila sa bahay nila. At yan nga, tinimplahan ko na pala siya ng asin at ko na rin siya ng cubes pampalasa. Kasi ayaw kasi nila na walang cubes, kaya ayan, nilagyan ko na rin siya ng cubes. Tanghal na nga pala kami nakapag-almusal kasi tinanghali din ako ng gising. Matagal ko na kasi talagang pumunta dito sa bahay nila kasi nga ilang buwan na rin ako hindi nakakapunta. Malapit lang naman ang bahay nila sa amin kasi isang barangay lang naman ang diferensya, pero buwanan bago ako makapunta sa bahay nila kasi nga sobrang busy din. At yan nga pala yung mama ko, ayan, maganda dito sa kanila kasi malakas yung signal. Kahit sa mag-ikot ka lang sa loob ng bahay, meron talagang signal sa bahay nila. At ito nga pala, ipapakita ko sa inyo yung magic fruit. Ayan, pag kumain ka ng maasim, nagiging matamis yung maasim. At yan na nga, kumulo na nga yung niluluto kong sopas. Ayan nga yung sinahog ko dyan, hato, kasi yun lang nakita ko sa rep nila. At yan naman yung anak ko, pinahugas ko ng plato kasi nga marami namang hugasan. Ito yung ginagawa namin dito ngayong araw at yan po yung sasahog natin sa sopas. Ayan, binabad ko siya sa tubig para malinis. At yan na, hinalo ko na nga siya dyan sa sopas. Antayin na lang natin siyang kumulo. At habang nga iniintay ko kumulo yung sopas na yan, na-ready ko na rin pala yung bigas para isaing. Ayan nga, hinuhugasan ko na nga yung kaldero para yun ang isunod ko dun pagkaluto niya. Siyempre, kailangan sunod-sunod yung trabaho, lalo na sa uling ako nagluluto. Sayang din kasi na matitirang uling kung hindi mo lalagyan agad ng kasunod. At yan na nga, sinalang ko na nga yung bigas dyan. At pagkatapos ko nga dyan ay susunod ko naman po yung isda para tuloy-tuloy yung pagluluto natin dyan. At ito nga pala yung lulutuin kong ulam. At syempre, maghahanap naman pala ako ng ipangsasahog ko dyan sa labas ng bahay nila mama. At nakita ko nga maraming talbos ng kamote, kaya ayan, nanguha nga ako ng talbos ng kamote para isahog dyan. At akala ko nga hindi talbos yan kasi nga hindi siya kulay violet. Kasi diba kadalasan sa talbos na nakikita natin kulay violet yung talbos niya. Hindi nga sana ako kukuha kasi nga wala akong nakitang talbos. Pero sabi ng mama ko talbos daw yun, kaya ayun, kumuha na nga ako. At naisipan ko nga rin kumuha ng onion leaves. Ayan, di ba maganda ihalo yan sa sinabawan, kaya kumuha na rin ako ng onion leaves. Masarap kasi yan ilagay doon. Pinangbunot ko nga lang siya, kumuha lang ako ng kaunti. At ito nga pala yung mga tanim nila dito, may mga kampunting kahoy din sila, mangga, saging. At yan na nga, hinugasan ko na nga yung talbos at saka onion leaves at hinimay-himay ko na nga siya. At ito na nga po, nilagay ko na nga dyan yung isda sa kawali para lutuin. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching.